Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating ulat ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa sa makabagong panahon, ang globalisasyon at pagkamamamayan ng daigdig. Ano nga ba ang globalisasyon? Sa kasalukuyang panahon, hindi na hiwa-hiwalay ang mga bansa. Dahil sa mabilis na transportasyon, komunikasyon at teknolohiya, ang mundo ay tila nagiging mas maliit at mas konektado. Ang globalisasyon ay ang proseso kung saan ang mga bansa ay nagiging mas magkakaugnay sa aspeto ng ekonomiya, politika, kultura at teknolohiya. Sa pamamagitan ng globalisasyon, ang mga produkto, serbisyo, impormasyon at maging mga ideya ay mabilis na naipapasa mula sa isang bansa patungo sa iba. Halimbawa, maaari tayong gumamit ng produktong gawa sa ibang bansa, makipag-usap sa taong nasa ibang kontinente at matuto ng kultura mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa madaling paliwanag, ang globalisasyon ay ang malawakang ugnayan at interaksyon ng mga bansa sa buong daigdig. Upang higit itong maunawaan, narito ang 4 na dimensyon ng globalisasyon. Samuel? Ang globalisasyon ay may 4 na pangunahing dimensyon. Una, ang globalisasyon pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa pandaigdigang kalakalan at palitin ng produktos at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. Ikalawa, ang globalisasyon pang-politika. Ito ay pakikipag-ugnayan sa mga pamahalaan upang tugunan ang mga isyong pandaigdig at pamamagitan ng mga organisasyong tulad ng United Nations. Ikatlo, ang globalisasyong kultura. Ito ay pagpapalitan at pagpapalaganap ng kultura, tradisyon at papaniwala sa iba't ibang bansa. At ikaapat, ang globalisasyon teknolohiya. Ito ay tumutukoy sa mabilis na pagkalat ng teknolohiya at impormasyon sa buong mundo sa pamamagitan ng internet o makabagong komunikasyon. Sa kabuuan, ang 4 na dimensyon nito ay nagpapakita kung paano naging mas makabagugnayan ang mundo. Ngayon naman, punta na natin si Liam para sa mga epekto ng globalisasyon. Ang globalisasyon ay may positibo at negatibong epekto sa lipunan. Sa positibong aspeto, nagiging mas mabilis ang komunikasyon at mas lumalawak ang oportunidad sa trabaho at sa negosyo. Mas napapadali na rin ang pag-aaral at pagkuha ng impormasyon dahil sa makabagong teknolohiya. Subalit, may negatibong epekto rin ito. Maaaring maapektuhan ang lokal na kultura dahil sa impluwensya ng ibang bansa. Nagkakaroon din ng hindi pantay na kita sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na bansa. Dagdag pa rito ang mga suliraning pangkalikasan dulot ng labis na industrialisasyon. Ipinapakita nito na ang globalisasyon ay may mga benepisyo, ngunit may kaakibat ding hamon na dapat paghandaan. Puntahan naman natin si Jean para pag-usapan at ipaliwanag ang pagkamamamayan ng daigdig. Sa isang globalisasyong mundo, mahalaga ang pagkamamamayan ng daigdig o global citizenship. Ang pagkamamamayan ng daigdig ay ang pagkilala na tayo ay bahagi ng isang pandaigdigang komunidad at may pananagutan, hindi lamang sa ating sarili kundi sa buong mundo. Ang isang global citizen ay may kamalayan sa mga isyong pandaigdig, nirespeto ang pagkakaiba-iba ng kultura, aktibong nakikilahok sa mga gawaing makatao, at may malasakit sa kalikasan at kapayapaan. Bilang kabataang Pilipino, mahalagang maging mapanuri sa impormasyong nakukuha sa media, ipagmalaki at pangalagaan ang kulturang Pilipino, magilahok sa mga programang pangkomunidad at pandaigdig, at gumamit ng teknolohiya ng may pananagutan. Sa ganitong paraan, nagiging responsable tayong mamamayan ng ating bansa at ng buong daigdig. Balik sa inyo, Kevin. Sa panahon ng globalisasyon, ang mundo ay nagiging mas magkakaugnay. Ang bawat dimensyon na nag-aapekto sa ating buhay. Mahalagang maunawaan ang mga benepisyo at hamon nito. At bilang mamamayan ng daigdig,
Tungkulin nating maging responsable at mag-isa. Ito ang aming ulat. Maraming salamat po. Pero bago kami magpaalam, ay nais naming pasalamatan ang aming guro sa Araling Panlipunan na si Sir Christopher Hipolito. Magandang araw po, Sir Chris. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng kaalaman, gabay at inspirasyon na ibinahagi ninyo sa amin sa Araling Panlipunan. Hindi lamang po kami natuto tungkol sa kasaysayan at lipunan, kundi natutunan din namin maging mas mapanuri, responsable at makabayan. Habang kami ay nagpapatuloy sa susunod na yugto ng aming pag-aaral, dala-dala namin ang mga aral na itinuro ninyo. Maraming salamat po, Sir Chris. Uy, what's up, sir? This is me, Samuel Philip S. Bravo, as your pinaka-poging estudyante. Joke lang. Anyway, sir, humingi ako ng sobrang laking pagsasalamat sa inyo po, sir, for being our AP teacher na yung pong school year na to. To be honest, sir, parang kapon pa lang kita nakilala. Ang bilis lang ng oras, no, sir? Parang kapon lang kita nakilala sa teacher. Parang kapon ka lang nakwento sa akin ng mga ate ko na, ay, si Sir Gis yan, magaling yan magturo. My goodness, sir. Yun, humingi lang ako ng sobrang laking pagpapasalamat sa inyo po, sir, for being with us during AP lessons, the activities, and discussions that, ayun, sir. I'm so thankful for you, sir, for everything that you've done for us. Thank you, sir. Farewell po. See you next time. See you soon po when we are grade 9 na po. Love you, sir. Hi Sir Chris! Gusto ko lang po sana magpasalamat sa inyo dahil kahit na nakakainip po yung AP subject is nagiging masaya at marami po akong natututunan dito sa inyo. Yun lang po and maraming salamat po ulit, sir. I love you, sir, and we will super miss you po. We love you, sir, and we will miss you po. We love you, Sir Chris. We will miss you. Bye. We love you, sir. We will miss you.